So yung tumutupad sa kanyang kalooban, naroon ang kaharian ng Diyos sa loob niya. Sino naman ang unang tinawag na tumutupad sa kanyang kalooban at nagtuturo nito? Hindi naman kayo sa relihiyon at denominasyon. Ako yun. Kaya kung nasaan ako, nandoon ang kanyang kaharian na espiritual. Oh. Ako, Pastor Quiboloy, ako mismo hindi papayag na isa kayo ni Kristo sa Espiritu. At sasabihin mong pareho kayo ng salita ni Kristo, magkakontra nga kayo ng salita ni Kristo na kinikilala ko. Bakit? Sabi mo ang kaharian ng Bagong Jerusalem ay nasa Davao na. Sabi naman ng totoong Kristo na kinikilala ko, ang kanyang kaharian ay hindi rito sa sanlibutan ito. Ayon sa Juan 18:36, ang patuloy pa niya, ang Bagong Jerusalem, hindi rin iyan sa Davao, no. Katunayan sa Apokalipsis 21:2-3, ang Bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos. Hindi buhat sa iyo, Pastor Quiboloy. Hindi rin sa Davao, naparam nga. Paano mo sasabihin na sa Davao yun? Unang-una, ang sinabi niya, na sinabi ng totoong Kristo, ang kanyang kaharian ay hindi rito sa sanlibutan ito. Ayon sa Juan 8:36, ulitin natin yon. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutan ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanglibutan ito, ang aking mga lipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon ang aking kaharian ay hindi rito. Hindi niya naintindihan ang sinabi ng totoong Kristo rito na ang kanyang kaharian ay wala rito sa sanlibutan ito. Ito yung kahariang sekular. Ang kanyang kaharian ay spiritual. Hindi sekular. So, hindi mo naintindihan yon. Ang pagkakaintindi mo, physical, secular. Hindi ganoon ang kaharian ni Jesus Christ. In-emphasize niya rito. Spiritual ang kanyang kaharian. Kaya nga yung dalangin niya, Our Father which art in heaven, dumating nawa ang kaharian mo. Paano dumating ang kaharian niya rito? Physical? Hindi. Ito yung sagot. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ang kanyang kaharian spiritual, hindi mo nakikita, nasa langit eh. Pero ano yung spiritual na yon? Ginagawa ang kanyang kalooban. Kaya, nung sinabi niyang dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din sa lupa. So, kung saang lupa, ginaganap ang kanyang kalooban, naroon ang kanyang espiritual na kaharian. Di ba sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo? Sinabi niya yun. Luke 17, versikulo 21, Pastor. Ni sasabihin man nila, narito o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Ni sabihin man nila, naririto. Secular yun eh. Tinitingnan nila yung lugar. Naririyan, wala sa lugar, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. So yung tumutupad sa kanyang kalooban, naroon ang kaharian ng Diyos sa loob niya. Sino naman ang unang tinawag na tumutupad sa kanyang kalooban at nagtuturo nito? Hindi naman kayo sa relihiyon at denominasyon. Ako yun. Kaya kung nasaan ako, nandoon ang kanyang kaharian na espiritual. Kayon, sinabi mo, ang Bagong Jerusalem, hindi riyan sa Davao, sabi mo. Ang sa iyo, puro physical, at puro secular, at puro material. Ang kaharian na tinutukoy mo Hindi mo naintindihan ang mga bagay espiritual. So, ang Apokalipsis 21:22-3, ulitin natin, tingnan natin ang sinasabi. Opo, Pastor. At nakita ko ang bayang banal. At nakita ko ang bayang banal. Ito pangitain ni Juan, John the Beloved. Ang bagong Jerusalem, hindi yung old. Kasi yung old Jerusalem, iyon ang secular. At iyon ang material at physical na Jerusalem. Ito, spiritual, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos.
na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagaya kang talaga sa kanyang asawa. Maganda ang bagong Jerusalem. So, ang sa dalangin niya, mananaog nawa ang kanyang kaharian na kung paano ginaganap ang kalooban niya sa langit, ganon din sa lupa. Nangyari na yan ngayon dito sa kanyang hinirang na anak. O sino tinahanan niya ngayon dito sa lupa? Ako. Saan ako'y pinanganak? Sa Davao. So, bagong Jerusalem niyang spiritual, nasa Davao City. Maliwanag? O yan. Kung saan matutupad ang kanyang kalooban, thy will be done on earth. Where? Kung saan may tumanggap sa kanya na tinutupad ang kanyang kalooban. Para matupad ang Juan 14, 23 hanggang 24. Ang umiibig siya, tutuparin ang kanyang sinabi. Mananahan ng Ama. Gagawin siyang tahanan ng Ama at ng Anak, Espiritu at ng Salita. Tatahanan siya. Kaya ang bagong Jerusalem, nasa Davao, nasa Tamayong. Kung saan ang anak, nandoon yung kasi ang anak ang templo. O kung nandito ako, sakop ko to lahat, bagong Jerusalem yan.